Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Attorney Trixie Angeles. Sabi niya, "This is funny. I hope she didn't really say this. Because if she did, then it would be funny at all." Pahayag ito ni Attorney Claire Castro tungkol sa tungkol sa flood control project sa Davao, di ba? Binisita, in-inspect ng mga ICI. Oh, may nakita bang sira? Napayas nila. Ito, sabi ni Auntie Claire, "Kaya walang nakitang sirang flood control sa Davao kasi kasi wala pang baha. Dapat bahain para malaman ng mga nag-iimbestiga." So, ano ba yan? Nagdarasal si Auntie Claire na bahain ang Davao para malaman kung may sira nga ang mga grabe, ano? Sinabi ba niya talaga ito? I don't know. Kasi ito, post ni Attorney Trixie Angeles. Na-track lang ako dahil at least walang sira. Kasi kung may sira pa yan, ano na sana, pinagpiyastahan na sa pinagpiyastahan na sa mainstream media, no? Kasi makikita mo talaga gusto nilang tadtarin, sirain ang mga Duterte. Sa Davao, sa Cebu, ang sentro ng bagyo at baha, diretso naman sila sa Davao na nag-inspect. Na pati Mayor Magalong sumama. Kaya medyo nagtataka na rin ako kay Mayor Magalong, nag-resign naman siya. Ano bang papel niya sa ICI na sumama pa? Anyway, pagbigyan na lang natin si Mayor Magalong, baka in-invite siya ni General Azurin or ni Secretary Vince Dizon. Napahiya sila dahil may napanood akong video. Si Mayor Magalong, ini-interview niya ang mga residente ng Davao. Sabi niya, wala na kasi si Duterte, kaya pinabayaan yan, wala nang nag-asikaso. Dahil wala si Duterte, kung nandito pa si Duterte, si Tatay Digong, hindi magkakaganyan. Ganon, dumipensa talaga ang mga residente ng Davao para sa Duterte. Diyan mo makikita kung gaano kamahal ng mga taga Davao si Tatay Digong natin. So ano pa, Auntie Claire? Kailangan pang magbasa tayo sa mga comments. Sigrid de Los Santos, "Nagtatanga-tangahan ako dyan, promise." Sabi, "Coco Locoy, seryoso ba ito?" Eric Rodas, "Joker is in the house." Nenen Sagon, "Brain is empty." Okay, another nakakatuwang excuse me. Another nakakatuwang pahayag ni Auntie Claire, ano? Nung una, 'di ba? So sumalanta na yung Bagyo Tino. Tapos walang nagdarating ang tulong ng mga foreign countries. Sabi niya, hindi. Ang Pangulo hindi ayaw pang humingi ng tulong dahil may pundo pa tayong gagamitin. Wow! Ang galing niya talaga magpalusot. Ang galing niya magpalusot. Then, after a few moments later, may dumating na tulong. Ang alam kong unang tumulong, China eh. Although ang tinulong ng China is in goods, walang cash. Sumunod ang US, nag-donate, yung nabasa ko lang sa post, $1 million. Kung tignan mo, parang malaki na yan. 1 million eh. So, ilang yan? 58 million pesos. Maliit. Kumpara sa Yolanda, may nag-text sa akin na aking subscriber, "Sir, wala na talaga. Wala nang tiwala ng US government sa administrasyong Marcos." Kasi sabi niya, noong Yolanda, $20 million ang tulong ng US. Ngayon, 1 million na yan. Sabi ko, posible. Kasi baka kurakutin lang eh. Yan ang problema sa atin ngayon. Yung imahe natin na talamak ang korupsyon. So, ang mga ibang bansa, negosyante o magdodonate, nawawala ng gana. So, meron na. Sabi ni Auntie Claire, ang dami na daw tumutulong. Ano ba yung sinabi niya? Japan, o yung US, Japan, Timor-Leste, Singapore. May mga binabanggit niya na eh. Nung una, sabi, ayaw ng Pangulong humingi ng tulong. Dahil may pundong gagamitin. Ngayon, tatanggap din lang pala ng tulong. So, ano ba yan, Auntie Claire? So, anyway, nagbibigay ligaya po sa atin si Auntie Claire. Yung kanyang mga pahayag, nako, talagang classic funny moments basta nagsalita si Auntie Claire.
pinaka-the best na payag niya yung na narinig ko, yung very full of emotion na magtulungan tayo. Tulungan natin ang Pangulo para maiangat ang ekonomiya, hindi puros negative. Yan ang pinaka-the best na pahayag ni Auntie Claire na narinig ko na yes naman. Bakit hindi? Makipagtulungan, but depende. So, depende sa leader. Kung ang leader, he inspires confidence, inspires, can motivate, yan, tutulong. Kailan kung ang leader, katulad dito, maraming Pilipino na nauumay, nadidismaya sa pagtulong. Ako gusto kong maging successful ang administrasyong ito dahil kung maging successful ang magiging beneficiary mga nasa laylayan. But the way I see it, nakakaawa ang Pilipinas. Papuntan, bumabagsak ang ekonomiya, umaalis na ang mga namumuhunan. Wala na, papunta na tayo sa inidoro. Sana maagapan pa, but depende sa aksyon ng namumuno sa atin ngayon. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng DRIC TV. Pahayag ito ni journalist Ramon Tulfo laban kay VP Inday Sara. Ito po ang pahayag ni Ramon Tulfo. Sabi niya, niloloko na ni VP Sara ang taong bayan ng harap-harapan, pero di pa rin nila alam. Ramon Tulfo. Okay. Ang alam kong background nito, bakit ganyan ang payag nitong Ramon Tulfo is dahil ito sa survey ng Pulse Asia na kung saan pinakamataas si VP Sara, kung hindi ako magkakamali, trust rating niya is 55%, approval rating niya is 56%. Or nagkabaliktad, basta 55, 56. Samantalang si Pangulong Marcos Jr., ang kanyang trust rating is only 33%, approval rating niya is 29%. Or pwedeng nagkabaliktad, basta. So, nagtataka itong si Ramon Tulfo. Bakit? Sabi niya, niloloko na kayo ni VP Sara. Tapos, pagtitiwalaan nyo pa, aprobahan nyo pa, yung babae na yan kung ano-anong ginagawa. Ganyan. Itong si Ramon Tulfo, napakasama ang tingin niya sa ating minamahal na VP Sara. Kaya, galit na galit siya nung Lindol. Kailan ba yung Lindol sa Davao? October pa ito. Nagbisita ang Pangulong Marcos Jr. doon sa Manay, Davao Oriental. Nagkataon ang Manay, ito pala ang birthplace o lugar ng mga Tulfo. Pagbisita ng Pangulo doon, ang mga tao, ito anong ginawa, sinagawan pa naman ang Pangulo ng Sara Duterte. Sumisigaw sila ng Sara Duterte. PBBM ang bumibisita. Ay, galit. Si Tulfo, irespeto nyo naman ang ating Pangulo, mga kababayan ko sa Manay. Bakit ganyan kayo? Yon, binatikos siya ng taga Manay. Dami niyang batikos. Mamaya, bumilta si Tulfo, tinawag niyang, kalimutan ko yung term, basaka. Basta, para bang uncivilized. May term sila sa kanilang lingwahe doon na mga uncivilized kayo. Wala kayong pinag-aralan. Bakit ganyan ang aksyon nyo? Ganyan. So, itong Ramon Tulfo na ito, talagang nagpahayag pa siya na suggestion niya, dapat palitan lahat ang public relations team ng Pangulo. Hindi sila epektibo. Bakit mas mataas ang ratings ni VP Sara kaysa sa Pangulo? Palitan lahat, ganon. So yan ang background nito na niloloko na ni VP Sara ang taong bayan ng harap-harapan, pero di pa rin nila alam. Who are you? Pilitin mo ang mga tao. Yun ang gusto nila, pagtiwalaan nila ang VP Sara. Gawa ka ng sarili mong survey, Mr. Tulfo, para ipalabas mo, nakakonti ang nagtitiwala, nagmamahal kay VP Sara. Di ba ganun lang yon? Ay, nako. Ano pa? Tingnan natin, people who reacted. Medyo dumilim na, no? Yun na siguro ang battery ko. Tingnan natin, people who reacted. 36,000 people who reacted. 25,000 tumatawa, 6,000 ang galit, 4,000 lang ang nag-like. So, Mr. Tulfo, tinatawanan ka ng mga netizens, galit sa'yo. Walang naniniwala sa'yo, kakaunti lang, arang 5% lang ang nagtitiwala sa'yo. Maraming nagtitiwala kay VP Sara. Jonathan Tapay Vlog, imong nawong loko-loko, pera-pera lang tirada mo. May nabasa akong post ni Congressman Pulong Duterte. Ganito ang post ni Congressman Pulong.
Magkano kayang ibinayad sa loko-lokong ito? Kasi every time na magsalita siya, talagang sinisira niya ang mga Duterte. Ganyan siya. Tapos, lahat papuri sa Marcos. Ganyan ang birada nitong Mr. Ramon Tulfo. Kaya sabi, pera-pera ka lang. Alfred Canlas, hirit ka pa, baka ma-second black eye ka. Si Raymond Santiago ito. Rio Abakita, waiting for a high position. Robert Kaputulan, amaw man de ay ka, Tulfo. Upaw Kamig, newly hired aso ba? Ito, katimbayayong o kapartner ni Yusek Claire Castro. Manny Riano, kaya nakapasok ka, aw-aw ka ng aw-aw. Ikaw yung luko-luko. So, sige lang, ganyan na ngayon ang birada ng administrasyon. Ang dami nilang ini-employ, ayan, mga tunay na tao yan, nagsasalita, kunuhay. Maliban sa mga tunay na tao na ginagamit na paninira kay BP Sara o sa mga Duterte, yung trolls nila, grabe ang kanilang trolls para sirain si BP Sara in time for 2028 presidential election. Kaya lang, kasabihin nga, you can never put a good man or woman down. More than 2 years na mula nung kumalas si BP Sara sa Uniteam nung nag-resign siya, birada ng birada. Demolition job, putik kaliwat kanan binabato sa kanya. So nung umpisa, bumulusok din ang rating ni BP Sara. But later on, nakapansin nyo, nag-stabilize na, mamaya ngayon pataas na siya. So, sige, sirain nyo pa ang aming minamahal na BP Inday Sara. Merong kongresista na nagsabi kapon, Congressman Kongho ata, nasabi na, ano ba yan, Vice Presidente? Nagkakabaha, lunod tayo dito. Ikaw, biyahe ng biyahe. Binatikos niya si BP Sara dahil daw bakit bumiyahe ang Vice Presidente papunta sa Netherlands. Pasensya na kayo, may nagtitinda ng isda. So, masama ba yung bisitahin mo ang tatay mo? Pinakulong ng amo nyo eh. Hindi nyo sana pinakulong, hindi alis ang ating Vice Presidente. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Kalokohan TV. Pahayag ito ng actress na si Catherine Bernardo. Binatikos niya ang ginagawa ng Pangulong hindi maganda. PBBM, sapol sa banat ni Catherine Bernardo. Anong banat ni Bernardo? Ganito, hindi kailangan ng kamera para tumulong. Sapol. Kawawa naman. Umani ng puna, batikos, si Pangulong Bongbong Marcos matapos kumalat ang komento ni Catherine Bernardo tungkol sa pagtulong na hindi kailangang may kamera. Booking na sila, ang galing nila eh. Maraming netizen ang nagsabing tila may shooting si PBBM dahil sa presensya ng camera crew sa relief operations. Biro pa ng ilan, mas mukhang handa raw ito sa pictorial kaysa sa aktual na pagtulong sa mga nasalanta. Ito ang post yan, Catherine Bernardo and PBBM. Netizen, ito na, netizen ito sabi, imbes na relief goods, cameraman ang dala ni BBM, kala ko may shooting. Tingnan natin na people who reacted. Ito, 32,000 people who reacted. 20,000 tumatawa, tinatawanan si PBBM siguro. 10,000 like. Ako, like ko ang pahayag ni Catherine Bernardo. 402 ang galit. Kanino galit? Galit kay PBBM. Wawang presidente. Merle Piñalber, kilala ko ito. Good ma'am. Tama daw. Jimboy Baterna. Vlogger kasi yan. Dagdag pang bato pa. Diba? Bongbong Marcos. Nung hindi pa siya presidente, ang daming nanonood sa kanya eh. Yung kanyang vlog. Aabot ng million views. Isa ako sa nanonood nun. Nung presidente na siya, bagong upo niya, okay pa. Kaya lang, nung lumalabas na yung mga kapalpakan, hindi na ako nanonood. Kung manood man, para lang mag-pindot ng laugh, angry, or mag-react lang. Kaya lang, sa ngayon, tinanggal naman niya. Hindi naman natin mabilang kung ilan ang mag-laugh emoji sa kanyang mga post. Kasi takot na siya. Pinutakti ng halos 1 million laugh emoji nung bago mag-eleksyon ng midterm. Okay. Pohas Lando, mahiya ka naman, BBM. PJ Salve, sige pa-picture, may rabag, guwapo. Roylan Merine, kabwisit nimo, idol. Arsenio Buhian, tama ka ma'am Kat. Rolando Enriquez, tama ka dyan.
Tama ka, Miss Kat. Oh, correct. Oh, lights, camera, action. Best actor goes to PBBM. Sino pa bang mga ibang artista? Yung kapartner ni Catherine Bernardo, si Daniel Padilla, sabi niya, bakit itong gobyernong ito, kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, siya pang hinuhuli. Yung mga magnanakaw, pinapabayaan lang. Ganon ang birada ni Daniel Padilla. Dami ng artistang nagsasalita. Sino pa? Si Ma'am Jessica Soho. Sa kanyang episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho Show, sabi niya, huwag puro salita. Huwag yung parang sabing resilient ang Pilipino. Umaksyon naman kayo. Panagutin nyo naman yung kawatan. Ganon ang birada ni Ma'am Jessica Soho. Yung una niyang payag nung una, hindi tayo nalulunod sa baha, kundi sa kasakiman. Agree ako niyan. Sobrang sakim ang mga nanunungkulan ngayon. Hindi naman lahat, Pera de los Benos. May mga mangilan-ilan. Kung sa kongresista pa, nandyan si Congressman Leandro Libiste. Nandyan si Congressman Miao Miao Barsaga, Congressman Toby Chanco, Albi Binetes, Pulong Duterte, Edgar Erese. May mga matitinong kongresista. Kailang yung iba? Wala na. Saldico? Wala na. So, ang gobyernong ito, I don't know saan patutungo.